Pahina ng kapalaran ng mga bituin. Buksan ang kwento, lihim at ningning. Sa likod ng ngiti, sa likod ng talim, silip sa mundo ng kanilang damdamin. Oh, kamera kumikislap, panggalan ng sigaw. Isang maling galaw, umuugang ang galaw. Isang paalala. Ibig ko lamang pong ipabatid sa mga taga-subaybay at manonood ng munting channel ko, na ako po ay hindi eksperto. Ang mga kwentong mapapanood nyo sa channel ko, ay hindi nagsasaad ng tama, at eksaktong impormasyon, tungkol sa pagsasalarawan sa subject ng topic ko. Ito ay bunga lamang sa aking mga pananaliksik. Maraming salamat po. Pahina ng kapalaran ng mga bituin. Si Edward Villavicencio Peregrina, na mas nakilala sa kanyang screen name bilang, si Eddie Peregrina, isang sikat na mga awit at artista, na sumikat noong dekada 70. Ang kanyang pangalan, ay umalangaw-ngaw sa bawat kanto, sa bawat tahanan, at sa bawat puso ng mga Pilipino, noong dekada 60 at 70. Hindi lamang siya isang sikat na mga awit, siya ay isang alagad ng sining, na nagtagumpay, sa dalawang magkaibang mundo, ang mundo ng musika, at ang mundo ng pelikula. Ito ang buong kwento ng kanyang pag-angat, pagtatagumpay, at maagang paglisan. Si Eddie Peregrina ay ipinanganak, noong November 11, 1945. Lumaki si Eddie na may likas na hilig sa musika. Noong kanyang kabataan, nagsimula siyang sumali sa mga paligsahan sa pagkanta. Dito niya unang ipinakita, ang kanyang natatanging tinig, na malambot, puno ng damdamin, at may kakayahang umabot sa pinakamalalim na emosyon, ng sinumang nakikinig. Ang kanyang mga magulang, ay sina Octavio Peregrina, at Nena Villavicencio. Ang kanyang malaking pagkakataon, ay dumating, nang makapag-record siya ng mga kanta, na agad na tumatak sa mga Pilipino. Tinagurian siyang Original Jukebox King, dahil sa bawat jukebox sa mga tindahan, kanto, at palengke noon, ang kanyang mga kanta, ang siyang laging pinipiling patugtugin, at inuulit-ulit ng mga tao. Walang oras, na hindi naririnig ang kanyang boses sa radyo. Ilan pa nga, sa mga kantang, nagluklok sa kanya, sa tuktok ng kasikatan, ay ang mga sumusunod. Your Love, ito ang kanyang pinakasikat na kanta, na naging paboritong kanta, ng mga nagmamahalan. What Am I Living For, na umabot sa puso, ng milyon-milyon Filipino. Dito sa aking puso, na naging pambansang awitin, ng mga umiibig. Two Lovely Roses, Memories Are Made of This, at marami pang iba. Sa loob ng maikling panahon, naging pinakamabentang mga awit siya, sa bansa. Ang kanyang mga plaka, ay nabibili kaagad, pagkalabas pa lamang. Tinagurian siyang hari ng musika, ngunit, hindi doon nagtapos, ang kanyang paglalakbay. Dahil sa kanyang kasikatan, at gwapong anyo, na hinahangaan ng marami, hindi nagtagal, ay tinawag naman siya, sa mundo ng pelikula. Nakita ng mga producer, na hindi lamang siya magaling kumanta, kundi, siya ay may likas na galing sa pag-arte, at taglay ang karisma, ng isang bituin. Noong 1969, gumawa ng kasaysayan si Eddie, sa kanyang unang pelikulang, Mardy, kung saan, katambal niya ang batang bituin noon, na si Vilma Santos. Agad na tinanggap ng mga manonood, ang kanyang pagganap. Hindi siya mukhang baguhan, natural ang kanyang kilos, puno ng damdamin ang kanyang mga eksena. At madalas, inaawit niya ang kanyang mga sikat na kanta, mismo sa loob ng pelikula, na lalong nagpasaya sa kanyang mga tagahanga. Dahil dito, ay nasundan pa ito ng iba pang mga pelikula, na lalong nagdala sa kanya, sa tuktok ng kasikatan. Tulad ng mga sumusunod na pelikula.
Dito sa aking puso, katambal ang nag-iisang superstar, na si Nora Honor. Napakalaki ng tagumpay ng pelikulang ito, kaya nagkaroon pa sila ng sariling programa sa telebisyon, na pinamagatang, The Eddie Nora Show, noong 1970, kung saan, ito ay ipinapalabas, at linggo-linggang nagpapasaya, sa buong bansa. Your Love, noong 1970, ito ang pelikulang, hango sa kanyang pinakasikat na kanta. What Am I Living For, 1970, isa pang pelikulang, hango pa rin, sa isa sa mga sikat niyang awitin. Memories of Our Dream, noong 1970, ito ay hango pa rin, sa mga sikat niyang awitin. Battle of Mactan, noong 1974, kung saan, ay katambal niya sa pelikulang ito, ang kanyang asawang, si Lynn Salazar. Narito pa, ang ilan sa kanyang mga pelikula. Pahina ng kapalaran ng mga bituin. Buksan ang kwento, lihim at ningning. Sa likod ng ngiti, sa likod ng talim, silip sa mundo ng kanilang damdamin. Oh, kamera kumikislap, panggalan ng sigaw, isang maling galaw, umuugang ang galaw. Bawat habang nila, tanong ng sambayanan, totoo ba yan o usapang lansangan? Pahina ng kapalaran ng mga bituin, buhay at kontrobersiya ating susundin. Kilalanin ang luha sa likod ng aliw, sa entabladong kaliwanag puso'y umiindak, umiigib. Pahina ng kapalaran ng mga bituin, dito sa bawat salaysay sabay nating damhin ang sigaw ng showbiz, sikreto at bait. Handa ka na ba? Simula na ang paningin. May pag-ibig na bawal, may hiwalayang biglaan, may tagumpay sa gabi, may takot sa umaga. Sa gitna ng palakpak, may pangambang tahimik. Sino nga ba sila kapag ilaw ay patay? Pahina ng kapalaran ng mga bituin, buhay at kontrobersiya na ating susundin. Kilalanin ang luha sa likod ng aliw, sa entabladong kaliwanag puso'y umiindak, Sa bawat pelikula, pinagsasama niya, ang dalawang bagay na pinakamahal niya, ito ay ang pagkanta, at pag-arte. Ipinakita niya sa buong bansa, na hindi lamang siya isang mang-aawit, na ginawang artista. Kundi, siya ay isang ganap na alagad ng sining, na nagtagumpay sa dalawang larangan, ng sabay. Sa panahong iyon, si Eddie Peregrina ay ginawa ng dalawang katawagan, ito ay bilang hari ng radyo at jukebox, at hari rin ng sinehan. Sa entablado, inaawit niya ang kanyang mga kanta, at pinapahanga ang libu-libong tao. Sa pelikula, isinasabuhay niya ang mga kwento ng pag-ibig at pag-asa, habang minsan pa, ay inaawit ang mga kantang, minamahal ng lahat. Naging tapat siya sa kanyang asawang si Lynn Salazar, na minsan ay naging katambal din niya, sa pelikula. Patunay, na ang kanyang mundo ng musika at pag-arte, ay magkasama rin, sa kanyang personal na buhay. Ngunit, ang tadhana ay naging malupit sa kanya. Ang liwanag ng kanyang bituin, ay biglang naglaho, nang masyadong maaga. Dahil noong April 30, 1977, sa edad na 31 taong gulang lamang, si Eddie Peregrina ay pumanaw, matapos masangkot sa isang aksidente sa sasakyan, sa EDSA. Masyadong maagang nawala ang isang bituin, na mayroon pa sanang, napakaraming maibibigay. Hanggang sa araw na ito, makalipas ang mahigit 40 taon, ang mga kanta ni Eddie Peregrina, ay patuloy pa ring pinakikinggan. Ang kanyang boses, ay buhay pa rin sa radyo, sa telebisyon, at sa puso ng mga lumaki, na nakikinig sa kanyang mga awitin.
At pati na rin, sa mga bagong henerasyon, na nakatuklas pa lamang ng kanyang musika. Si Eddie Peregrina, ay hindi lamang isang jukebox king. Hindi lamang siya isang artista. Siya ay simbolo, ng panahong ang musika at pelikula, ay magkaisa. At ang isang tao, ay kayang abutin ang tuktok, sa dalawang magkaibang mundo ng may dangal, talento, at pagmamahal, sa kanyang sining. Uy pare, sandali. Gusto sana lang kitang kausapin. Sige, papunta saan? Tungkol kay Flora. Marahil naman ay alam mo na malapit na kami ikasal. At di ko gusto ang inaasal mo sa kanya. Bakit? Masama bang alagaan ko rin siya? May kasalanan din ako sa nangyari, kaya katungkulan ko na pangalagaan din siya. Alam ko may iba kang hangarin sa kanya. Ikabalaan kita. Huwag kang magtatangkambag samantalahan siya sapagkat Mukhang nagkakamali ka. Wala akong masamang hangarin kay Flora. kung kaya ilayo mo siya. At huwag mo siyang dahanin sa mga regalo mo. Ba't kaya ang turing ka kay Flora? Ang mahilig sa karamihan ay mahirap tanggapin. I'm sorry kung ganyan na nakikita mo. Basta't ginawa ko na lamang ang dapat kong gawin. Excuse me. Siguro ang saya natin. Pero, kasalanan ko rin eh. Kasi, napakatanga ko. Talagang tanga ka. Kung higit mo pang mamahalin ng iyong kalarakin. Flora. Nakakakita ka na. Anong ginagawa mo rito? Baka mapagalitan ka na magiging mister mo. Kung mabuti pa eh, bumalik ka na sa kanya. Yan yung dahilan kung bakit ako narito eh. At kapag hindi mo ako pinansin, ay talagang ipagpapalit kita sa isang kalabaw. Ang ibig mong sabihin ay, hindi kayo ni... Hindi?